Matagal nang gumugulong sa daan ng mga skateboard na ito, sakay ang ilang mahuhusay na taong tumatak sa mundo ng skateboarding. Sa Estados Unidos halimbawa, lagpas kalahating siglo na ang nagdaan ng unang mauso ito. Nagsimula sa kultura ng surfing ang skateboarding. Kapag walang oportunidad na makapag-surf sa lupa, nagpa-practice ang mga surfer. At dito na nagsimulang mahubog ang kultura ng skateboarding. Dito sa isang katatayo pa lamang na skate park sa Quezon City, nagpa-practice ang mga skateboarder. Nakilala ko dito si Ian at Vince. Si Ian Tayaw ang sikat na bokalista ng bandang Keso at Willa Baliw. Matagal na raw siyang nagsiskateboard ngunit tumigil nang bumuo siya ng banda. Ngayon, naisip niyang bumalik muli sa skateboarding. Magaling na. Nung nakarang taon, sa kanyang pagpapractice sa isang park, naispata niya ang 12 anyos na si Vince. Si Vince, ano yung nakita mo sa kanya? First time mo siya nakita mo skate? Nakita ko siya sa circle. Meron akong mga kaibigan doon na dinalaw. Tapos nakita ko siya isang beses nag-skate. Sabi ko, sino yan? Tapos ang sabi sa akin sa kaibigan yan, walang nagsusponsor dyan, no? Tapos tinan mo mag-skate, oh. Kakaiba siya eh. Actually, alam ko sa ngayon, parang almost 1 year pa lang siya nag-skate eh. Pero yung growth and development kung paano siya mag-skate, mabilis eh. Kitang-kita naman sa galaw ng bata kung bakit siya sinuportahan ni Ian. Bukod kasi sa talento, malakas ang loob ni Vince na sumubok ng matitinding estilo. Hindi ka ba natatakot? Kasi ang daming bumabagsak. Ngayon lang, dami ko nakita bumabagsak, diba? Hindi ka natatakot. Pero may mga panahon ba na parang kinabahan ka? Apo. Ano yun? Kailan Yung sa may tubo po. Tubo? Apo, yung ganito po. Oh, may slide ka. Apo, tapos po, na ano po kasi ako nung nabaya po ako dito. Ba't nagkamali ka ng tayo? Hindi po. Tumulas po, tapos po naitukod po po. Yung gumanon po yung boto. Nabahali yun dito mo? So, sinemento? Apo. Hindi nabigo si Ian sa pag-support kay Vince dahil kamakailan lamang nanalo ang 12 anyos sa isang kompetisyon. At ang napanalo ng premyo, ipinagpagawa ng bata sa nasira nilang bahay nung kasagsagan ng bagyong Glenda. Ayon sa ina ni Vince, nung una ay ayaw nilang payagan sa skateboarding ang anak. Siyempre po, makikita mo po yung laro nila, napakadelikado. Opo. May times po na nabalian siya ng Ito sa braso? Sa braso po. Pinastop po namin siya, mga 3 months din po yun. Tapos hindi pa rin po siya tumatakas-takas. Pero nang lumaon, nakita nilang kahit nagkapilay at nagkanda sugat-sugat ang katawan ni Vince, may naiuwi naman itong karangalan sa kanila. Ano yung mga pinagawa niyo dito mula sa Bali, skateboard? nung Glenda po kasi sir, yung pong bubong po namin, naggano na po lahat. So, nagliparan po yan. Napunta po doon sa mga kapitbahay. Eh, syempre, dahil nga po yung area po namin, yung mga ano po namin, yero, pinagkukuha po nila. So, bumili po si Vince ng yung mga used na rin po na yero. Pinagpupukpuk po namin, pinagtulong-tulungan lang po namin. Bukod sa karangalan na nakuha sa skateboarding, may medalya rin si Vince na natanggap mula sa kanyang eskwelahan.
Bakit ayaw mo huminto sa pag-skate at mag-concentrate na lang sa pag-aaral? Masaya po kasi. Kasi kaysa po yung naka-standby lang po sa labas. Para pong, para maging tarantado. Hindi po. Para po maging maayos po. Sa murang edad, marunong nang tumanaw ng utang na loob si Vince. Ipinagmamalaki niya na nahilig siya sa skateboarding dahil sa pinsan. Aminado silang delikado ang ginagawa nilang pagtalon at pagrampa, ngunit hindi sila nagsusuot ng proteksyon. Hindi raw kasi naayon ang pagsusuot ng protective gear sa kultura ng street skateboarding. Tsaka ba't walang helmet, pads, and protective gear? Nasa culture po yun, sir, ng street skateboarding. Pag naglagay ka ng helmet, anong tingin sa'yo? Medyo Corny. underdog ka talaga, sir. Talagang pagtatawanan. Pagtatawanan ka. Nandun po yung risk talaga ng street skating. Sa kalyeng ito kadalasan nagpa-practice ang bata. Daanan ng sasakyan, delikado para sa katulad ni Vince. Walang malapit na skate park sa kanilang lugar sa Valenzuela. Kung kaya't pinagtitiisan na lamang niya kung ano ang meron at madaling puntahan. Nagsimulang makilala ang skateboarding sa Pilipinas nang dalhin dito ng mga Amerikano ang kultura at mga kagamitang pang-skateboard. Sa Clark, nag-start, maraming nag-skate po ng mga anak po ng mga US servicemen. Tapos actually sila po talaga yung nagdala. Madali namang nakuha ng Pinoy ang estilo ng mga Amerikano kaya hindi nagtagal. May mga umusbong na skateboard enthusiast na napantayan kung hindi man naungusan ang talento ng mga kano. At habang nadadagdagan ang populasyon ng skateboarder sa Pilipinas, nag-iibang anyo na rin ang mga skateboard. Dahil dumarami na rin ang mga estilo sa pagrampa ng boards. Ngunit ayon kay Wong, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin malinaw kung anong kategorya nga ba nararapat ang skateboarding. Popularity ng skateboarding. Ngayon nga, tinatawag na nila action sports. Before extreme sport, then action sport. In-embrace na ng sports. Yes, sir. Parang gano'n na nga. Pero somehow, mahirap po talaga natin siya i-consider as a sport. Kasi po dahil sa lifestyle ng skateboarder. Ano bang lifestyle ng skateboarder? Po, yung look ng skateboarder, attitude nila, na yung mga nasa punk rock na Tapos, mahirap natin gawin na athlete talagang isang skateboarder, sir, dahil nga doon sa lifestyle niya rin. Disiplina. May mga bisyo yung iba na hindi po talaga ginagawa ng isang athlete. Ngunit ang kainaman naman daw sa skateboarding kahit sino, anuman ang edad, pwedeng maging skateboarder at lumaban sa kompetisyon. Si PO1 Roy Estillero ay nakatalaga sa Police Station 8 sa Project 4, Quezon City bilang investigador. Ngunit kapag hindi nagpapatupad ng batas, ito ang kanyang pinagkakaabalahan. Dito sa isang bakanting lote sa Cainta, laging nagpa-practice ang grupo ni PO1 Roy. Bata pa raw si PO1 Roy nang mahilig siya sa skateboarding. Ngunit dahil mahirap daw ang kanyang pamilya, hindi nasunod ang hilig niya. Ako, 1993, yung napanood ko po yung 5 and Up na feature po nila yung skateboarding scene, sir, sa PICC days pa po. Most ng skateboard yung time na yun, puro padala pa from the States. Kung mayaman ka, may kamag-anak ka sa Amerika, pwede kang padala ng skateboard. So, paano ka nakakuha ng skateboard? When I was in second year college na, sir. At isa sa bunga ng pagsisikap niya, ayang maisakatuparan ang pangarap na inaasam. Pag may nahabol kang snatcher, pwede ka mag-skateboard. Kung pagbibigyan po ng pagkakataon, sir. Meron yung nakita po ako sa Facebook na sa California, skateboard patrol, sir. Pero hindi po yung ganitong skateboard yung gamit niya. Longboard po. Longboard. Applicable po kasi talaga yung longboard. Magandang idea na. Hindi mo ba ipopropose sa PNP na magkaroon ng skateboard patrol? Kasi may bisikleta na. Yes, sir. May bike patrol tayo dito, sir, sa Cubao area.
Yan ba, posible mong i-propose? Posible rin po, sir. Pag maghahanap muna ako ng mga kasama ko, sir, yun nga, yung mga pulis ngayon na mga bagong pasok na nag-skate din po. Pwede kaming magsama-sama. Isa si Alfonso Malagonio sa kagrupo ni Pio Roy. Dekada 70 pa raw siya nagsimulang mag-skateboard. Ano yung mga nakikita mong eksena ng skateboarding nung nagsisimula ka? Kasi ngayon, nung noon pa lang, mga tinatawag na ng old school. Yun yung mga handstand, headstand, manual, mga old school yun. Yung ngayon, mga tinatawag na technical. Kasi yung mga 70s, wala pang tinatawag na kickflip. Wala pang mga tricks. Wala pang kickflip, wala pang ollie. Ang gagawin ni Pons ngayon, yung tinatawag na elbow stand. Nakailang minuto pa lang ako ng skateboarding, tagaktak na yung bawis mo talaga dito. So nakikita ko yung yung bakit nagugustuhan ng maraming kabataan yung pagsa-skateboard. Tindihan ko na ngayon kung bakit delikado rin mag-skateboard pagka nagsisimula ka pa lang. Posibleng talagang babagsak ka eh. Mukha lang madali tingnan pero mahirap. Isa sa kasalukuyang gumagawa ng pangalan sa larangan ng skateboarding sa Pilipinas ay si Ansay Flores. Sobrang dami na nag-skate. Sa murang edad, naintriga siya sa tila laruan ng nakatatandang kapatid. Nang lumaon, nalantad na siya sa mas malawak na mundo ng skateboarding. Hindi tumigil si Ansay ng pag-iensayo hanggang nagkaroon siya ng lakas ng loob na sumali na sa kompetisyon. Hanggang sa ibang bansa, dala niya ang kumpiyansa. Kaya naman umani siya ng tagumpay. Ang daming tao nanonood. Katuwa lalo. Napansin ko pagka yung paulit-ulit hindi nakukuha yung trick pero pag nakuha sa huli, lahat pumapalakpak. Ibig sabihin nun, kasi lahat pag, sila. Pag inuulit, hindi mo na matatanggal sa skater yun eh. Parang gusto kong buuin to eh. Wala na akong pakialam kung sino mananalo. Kailangan ko matapos to. Umpisahan ko, tatapusin kong gano'n. Parang umakyat ka sa mataas na yan, lulundarin mo pababa yan, hindi yung bababa ka natatakot ka. Parang tapang yung meron eh. Kadalasang sa bahay ng kaibigan sa Pasig nag-iensayo si Ansay. Mukha nga eh. Maganda raw kasi ang estilo ng rampa rito. Ngunit sa araw na ito, tila mauunsyami naman ang pagsa-skateboard nila. Pagka ganyang umuulan, malakas ang ulan, masama panahon, anong ginagawa niyo mga skateboarders? Wala kayo? Madalas, manonood kami ng skate videos. And sama-sama, nagiinom kami minsan. Normal na Tambay. tambay lang. No, kasi pagka tinira niyo yan, ano mangyayari? Delikado. Kung dati-rati, mga kalalakihan lang ang sumasabak sa skateboarding. Ngayon, may mga babae na ring nakikipagsabayan sa kanila. Isa na rito si Jenica, sa babaeng skateboarder na sumali sa isang kompetisyong puro lalaki lamang ang sumali. Game of skate po ng lalaki yun eh. First place lang po, pero okay na po kasi achievement. First time ko po manalo sa lalaking game of skate. Kasama ni Jenica ang ilang kaibigan.
Dito naman sila sa Pasay kadalasang pumupunta pagkatapos ng klase sa kolehiyo. Katulad ng ibang kwento ng skateboarders, sa umpisa ay tutol ang mga magulang sa kanilang ginagawa. Ngunit kalaunay natatanggap na rin nila kapag nakita ang dedikasyon ng mga anak sa pag-skateboard. Hindi matatawaran ng dedikasyon at talento na ipinapakita ng maraming skateboarders sa Pilipinas. Kaya gano'n na lamang ang hinaing ng halos lahat sa kanila dahil sa kakulangan ng suporta mula sa ibang sektor. Hindi ko naman po blame ng government natin kasi mas marami, aminado po tayo na mas maraming problema ang gobyerno natin para i-prioritize ang skate park. Sa kasalukuyan, mabibilang lang daw sa daliri ang mga matinong skate park na naitayo sa buong bansa para sa kanilang mga skateboarders. Yung population po ng skateboarders sa Pilipinas, sir, sobrang dami na po na kailangan po nila ng facility. Kung saan safe sila ng mga paglaro na hindi sila naharas. Ayon pa kay Wong, may isang skate park na pinupuntahan noon sa Maynila. Yun po yung sinasabi ko lugar is yung sa Intramuros. Dati meron po dun abandoned lot na kausap naman po nila yung owner na saka yung nakalimutan ko anong office po sa Intramuros yun na nagbigay sa nila authority para mag-skate, pwede po mag-skate doon. Pero nung ginawa po nung barangay chairman, binakudan niya. Tinanggal niya yung mga skate obstacles at nilagyan niya ng basketball court. Dito sila nag-skating eh. Tapos, itong lugar na kasing ito, naging tambakan ng basura. Nagawang hititan ng marijuana, yan, tambakan ng basura, taihan. So, ang ginawa ko, ipinalinis ko, yan, pinapinturahan ko. At the same time, pinalagyan ko ng basketball court para pakinabangan ng mga kabataan sa aming barangay. Skateboarding, sila lang ang may gawa noon. Without any permission from the barangay or the lot owner. Madaling salita, hindi nga namin alam yun eh. Binubuksan na lamang sa publiko ang espasyo kung may maglalaro rito. Dahil sa kakulangan ng espasyo para sa mga skateboarders, ayon sa kanila, minsan wala na silang mapuntahan kung hindi sa mga lugar na pinagbabawal ang skateboarding. Hindi ako mabait na eh. Baka akong sumubak sa'yo. Sige. Bakit? Bakit? Ano? Sige. Ano? Saan ka ba? Sige. Sa espasyong ito sa Mandaluyong nagkikita-kita ang grupo ni Ian para mag-ensayo. Ini-introduce ko sa kanila isa-isa na kung paano sana magkaroon ng mas healthy na skate platform dito sa Philippines. Aminado ang grupo na kailangan pa nilang manghiram ng lugar sa mga kaibigan na nagmamay-ari ng bakanting lote dahil kulang na kulang talaga ang pasilidad sa bansa para sa mga skateboarders. Isa sa kagrupo ni Ian ang nanalo kamakailan sa isang kompetisyon at muling lalaban sana sa Thailand ngayong taon. Yun nga lang, hindi kami suportado ng gobyerno in a sense. So, going to Thailand, wala kami masyadong, pamasahe for stay there. Tsaka yung foods din medyo mahirap eh. Kamakailan lamang kumalat sa social media ang kuhang ito mula sa cellphone. Baka akong sumubak sa'yo. Ipinapakita ng video ang sigalot sa pagitan ng grupo ng skateboarder at mga security guard sa Makati. Nagkataong bawal ang skateboarding sa lugar, kaya umabot sa mainitang pagtatalo ang dalawang grupo. Ipirain mo! Nagalit na rin po at saka yung camera ko po, sinira na rin po. So, parang unang-una,
Kuhanin niyo yung skateboard, wala kayong karapatan sa camera. Ayon sa pamunuan ng Ayala, natanggal na ang mga gwardyang sangkot sa insidente. Ngunit mahigpit pa rin nilang ipinapatupad ang no skating sa kanilang mga kalye. Sina Victor naman kasama ang kanyang mga pinsan, patuloy pa rin ang pagmamahal sa skateboarding. Yun nga lang, sa isang masikip na kalsadang ito, sumisiksik. Nangyari rin ang halos parehong insidente kay Zaldine. Nag-skate lang kami. Tapos bigla may dumating na marshal. Sinita kami. Tapos nung sinita kami, umupo na lang kami. Tapos ayaw kaming paupuin doon, pinapalis talaga kami. Sabi, umuwi na kami, ganun-ganun. Sabi ko, upo lang kami dito, kuya. Tapos nagtawag siya. Yun, dinala kami doon sa headquarters nila. Ano daw mali nyo? Bakit kayo dinala sa presinto? Hindi ko rin alam eh. Hindi rin sinabi sa inyo kung anong mali? Bawal daw mag-skate. Pero wala naman silang, parang wala namang batas dito sa fort na bawal mag-skate. Ano, wala namang signs. Ayon sa pamunuan ng BGC, dinala ang mga bata sa headquarters para sabay-sabay na mapagsabihan na delikadong kalsada ang napili nila para mag-skateboard. Para na rin naman daw yon sa kapakanan nila. Isang malawak na kalye ang nakasara ngayon sa motorista para pagbigyan ng espasyo sa mga skateboarders. Dito dumadayo mula sa iba't ibang lugar ang mga gustong mag-ensayo at gustong magpa-contest. Bakit ba pinagbabawalan? Sir, talaga pong skateboard is, aminado naman po kami na nakakasira po paminsan-minsan doon sa mga private facilities, correct. Private properties. Like for example, yung mga benches po nila. Nagagasgas po kasi yun po yung street style ng skateboarding. Lahat po na makikita ninyo sa kalsada is pwede po namin gamitin. Nang tumila na ang ulan, pinakita ni Anse ang ilan sa kanyang mga estilo. Sa kasalukuyan, pilit na tinatanggal ng mga skateboarder ang negatibong imaheng na ikabit sa kanila. Wala kaming dapat ipakita. Dapat yung tao pa ang dapat ang makakita. Sa ganitong klase na media na nakikita ng mga tao na ang skateboarding ay isang magandang bagay. Itong skateboarding kasi sir, masasabi ko talaga once na tumapa ka at na-enjoy mo na siya, mahirap siya i-stop sir. Talagang nandoon yung addiction niya sa skateboard, lalo pa natuto ka na mag-ride, mag-push, mag-ollie. Sunod-sunod na po yun, maski sunod-sunod na rin yung injury mo. Suportado ng gobyerno sa ibang bansa katulad ng Thailand at Malaysia ang pagkahilig sa skateboarding ng kani-kanilang mamamayan. Yung nakalaban ko sa Malaysia siya eh. Si Padin Musa. Isa siya sa parang magaling. Nagre-represent nila doon. Ang government, yearly, meron siyang 1 million ringgit, allowance, budget. Gawin nila, basta pag-event, siguraduhin na palaban sila. Hindi nila kailangan manalo, basta pakitang palaban sila. Hindi sila give up agad. Hindi lang siya, yung mga team niya, buong Malaysian team. Dito wala. Wala. Iniipon pa sa baril. Ultimo, kahit pambayad lang sa terminal fee. Ngunit ayon sa Philippine Sports Commission, hindi raw accredited ang skateboarding sa mga sinusuportahan nila. Ngunit handa naman daw silang tumulong sa anumang kailangan basta makapagsumite ng mga kinakailangang requirement. Sa ngayon, kanya-kanya munang diskarte ang mga skateboarder. Pasasaan ba kapag nakita na raw ang potensyal nila? Baka ang pamahalaan pa mismo ang lumapit sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.